Ang araw po sa ating lahat at tayo ay patuloy na magpapasalamat sa Diyos dahil nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na mapag-aaral sa salita niya. No? Ating babalikan ang nakaraang pag-aaral about three ages, no? Para makita po natin ang ating pag-aaral ngayon na may kaugnayan sa first member of the body of Christ. No? Nandito na tayo sa lesson 15, part 4. So, sa ating nakarang pag-aaral about the three ages, referring to time past, but now, and the ages to come. So, ating natunghayan ang time past ay mula sa Genesis chapter 1 up to Acts chapter 7, ano, kung saan nahulog ang bansang Israel. Kung titignan natin ang pagitan ng time past and but now, ito ay may transition period, no, or time frame, no, bago nagsimula ang body of Christ. Ang body of Christ ay isang misteryo na nakatago sa Diyos. Tandaan natin to, lagi natin binabanggit dahil ito ang aking nakikita sa Ephesians chapter 3, no, verses 1 to 9. At ito ay ipinahayag kay Pablo, una kay Pablo, ng ating Panginoong Jesus. So sa ating pagpapatuloy, ating tinitignan titignan ang transition na ito mula sa pagpapatuloy ng ating sa ating pag-aaral, no? Titignan natin itong transition na ito mula sa pag-uusig ni Apostol Pablo sa mga munting kawan, no? At ang kanyang kapahayagan ng ating Panginoong Jesus sa kanya, no? So sa ating patuloy na pagtalakay sa aklat ng mga gawa, ito ay sabi ko nga, isang transition period between the kingdom program and the mystery program. Kailangan nating makita ito, kaya marami tayong mga bagay na ating tutuklasin, no? Para marahil hindi naging pamilyar ang bagay na ito sa ating pag-aaral, no? May mga bagay na tayong bibigyang pansin, no? Upang makontento ang ating mga marahil mga tanong, ano, o katanungan sa aklat ng mga gawa. Dahil yun, ano? Kumbaga sa trapiko, this is the bottleneck of many Christians today. Dito sila nagkakaroon ng mga hindi tulad ng pananaw, ano, sa kanilang pananaw. Kailangan lang ng bawat isa na magkaroon ng bukas na kaisipan, ano, at tignan kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano. So, hindi ang naririnig natin sa aral na nanggaling sa tao, no? Ibig sabihin, ating natunghaya sa nakaraan, sa Acts chapter 9, si Pablo ay nasumpungan si Jesus sa daan ng Damasco, no? So, ating ngayong ipagpapatuloy ang naiwang talata sa Acts chapter 9, no, verse 20, kung saan tayo tumigil sa nakaraan. So, aking babasahin ang Acts chapter 9, verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Tingnan natin ang kanyang preaching, no, ni Paul in Acts chapter 9. Remind ko lang, walang tuwirang sinasabi ang salita ng Diyos kung kailan nagsimula ang body of Christ. Take note. Subalit, ang kalipunang ito ay may pangungusap, no, na patungkol sa ebanghelyo ng kanilang tinanggap, no. Ito ang ating titignan kung kailan nagsimula ang ebanghelyong ipinangaral, no, para sa body of Christ. So ito lamang ang makikita nating hint upang malaman natin kung kailan ba nagsimula ang body of Christ. Ngayon, ito ang tanong in verse 20 in Acts chapter 9. Kailan ang huling araw ng isang miyembro ng katawan ni Kristo ay nakarating sa pangangaral na si Kristo ay anak ng Diyos? Alam natin ito, di ba? So, subalit hindi ito ang pangangaral sa panahon natin ngayon para maligtas ang isang tao. Maging tapat lamang, ano, ang bawat isa sa atin. Sa talatang 20, hindi ganito ang tamang pangangaral sa katawan ni Kristo sa panahon natin ngayon, ano? Now, let's say, sakaling hanggang sa oras na ito ay hindi ka pa nakarinig, ano, ng ebanghelyo ng kaligtasan. Let's say,
Ang tanong, ito ba ang nararapat na pangangaral ng iyong marinig na si Jesus ang anak ng Diyos at siya ang Mesaya na kanilang pinatay? So, ihambing mo ito sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Now, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. It is the gift of God, lest any man should boast. So, in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, kung ating babasahin, ang nakalagay dito, verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ito ang pangangaral ni Pablo sa body of Christ, no? Which also you have received and wherein ye stand, no? By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Then in verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Then in verse 4, and that he was buried, and that he rose again, and on the third day, he rose again, no? According to the Scriptures. Now, ayon sa iba, si Saul of Tarsus, siya ay Pharisee of the Pharisees, no? As a member of the body of Christ, ipinangaral niya ito, no? Ipinangaral niya ito noon, no? Samantalang sa mga panahon na iyon, ay wala pang kapahayagan, si Jesus patungkol sa biyaya ng kaligtasan, na uukol para sa body of Christ. Now, malinaw na sinasabi sa Ephesians chapter 3, si Apostol Paul, ang kauna-unahang miyembro ng katawan ni Kristo, subalit sa mga talatang ating nabasa, ay hindi pa umiiral ang body of Christ, no? Sa mga oras na iyon, no? Sapagkat ang kanyang pangangaral sa mga oras na iyon ay hindi katulad sa ipinangangaral niya sa body of Christ. As of this day, ating natunghayan sa nakaraan, sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, kailangan nating unawain ang mga salita or language, no? Kung kanino ito nauukol, Di ba naalala ninyo yung katulad yung nauukol sa bansang Israel, yung Testament, Covenant, Fig Tree, yung mga parables nandoon, ito ay tumutukoy ito sa bansang Israel. Kapag sinabi nating language, maraming klase ito, no? Sign language, body language, yung manual language, and written language, Katulad ng mga halimbawa na nabanggit sa nakarang topic, yung sinabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos ay naisulat para sa lahat ng tao, Subalit, nang isulat ang mga ito ay iba-iba ang kanyang pangungusap sa tao, Halimbawa, mayroong mga salita na nauukol sa Israel, katulad ng sinabi ko, di ba? Ang Israel, pag nabanggit niya yung vine, fig tree, o yung mga prophecy, yun ay tumutukoy sa bansang Israel. Halimbawa, mayroong mga salita na nauukol sa Israel na nasa ilalim ng kautusan, at mga salita na nauukol sa body of Christ na nasa ilalim ng biyaya. Di ba? Tandaan natin, ang ating pinakabasihan ng ating pagtuturo ay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago, at ang kanyang mga salita ay maasahan. So, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang nakalagay doon, nakasulat doon, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, pagsansala, for correction, for instruction in righteousness, yung pagtuturo sa katuwiran, Ang layunin natin sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa ay upang matukoy kung saan nagsimula ang katawan ni Kristo. Ito ang ating inahanap, na napakaalaga nito upang makita natin ang tamang paghati sa salita ng Diyos. Bagamat hindi tinutukoy ng salita ng Diyos kung saan nagsimula, makikita natin kung kailan ipinangaral ni Pablo ang Ebanghelyo na nauukol sa body of Christ. Kahit hindi pa binanggit yung body of Christ in Scripture, na minsan lang nabanggit sa 1 Corinthians,
Pero makikita natin kung ano ba yung pagkakaiba ng pangangaral ni Pablo sa body of Christ, no? At sa mga naunang o yung sa kingdom program, no? Na kanyang nung siya ay maligtas, no? Sa daan ng Damasco, no? Sa ating pagpapatuloy, makikita natin ang mga salitang church or churches, no? At hindi ibig sabihin kapag nakita natin ang salitang church o yung iglesia ay exclusively referring to the body of Christ, no? The church, no? Hindi ibig sabihin pag nakita mo yung church, it's referring to the body of Christ. So well, sa susunod, titignan natin muli at ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksang ito, no? For the meantime, pansamantala, maraming salamat and God bless. To God be the glory.